Hello. Uh, Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin to News PH. I hope you will continue patronizing this channel. At maraming salamat doon sa mga new viewers dito sa channel na to. I hope you will keep on viewing and following our vlogs daily. There's something I'm going to request from you. If you are new to this channel and you have not yet to subscribe, kindly subscribe and you press the like button and share it to your friends. Share this video to your friends if you like the video. This afternoon, itong hapon na to, dito sa Justin Talk News PH, still we will be talking about political issues, yung mga latest political issues that are impacting, nagkaroon ng malaking impact dito sa buhay natin sa Pilipinas, sa pang-araw-araw nating buhay dito sa Pilipinas. At isa sa mga topic na napaka-importante sa pagka-ngayon, napaka-controversial itong regarding dito sa impeachment case at impeachment trial na hinihintay na gustong ipatupad ng Senado at maraming iba-ibang contradicting na mga opinions with regards dito sa impeachment trial na to. Kaya isa sa mga bigyan natin ng opinion, bigyan natin ng anong reaksyon natin dito tungkol sa impeachment trial ni BP Sara, coming impeachment trial. Ngayon, isa ito sa mga topic natin. Ang other topic natin, itong regarding doon sa warning ng mga supporters ng BP Sara, particularly yung mga organizations, mga grupo, and even galing sa mga sikta ng reliyon ay nagpapahayag ng warning sa ating pamahalaan na mayroong seryosong pangyayari ang magaganap kung patuloy nilang gagawin itong impeachment trial. So, subukan nating titingnan or talakayan kung ano ba talaga ano kaya ang mga binabalak ng mga supporter ni BP Sara. Ngayon, another topic naman yung with regards to sa pangyayari sa ICC. Kasi marami nagtatanong kung maapektuhan ba kaya yung mga sumusuporta ng ICC dito sa Pilipinas tulad nila ni ex-Senator Trillanes, ni ex-Senator Laila de Lima, ni Dani Hontiveros, yung mga Dilawan, yung mga komunista. Maapektuhan kaya sila doon sa decision ng pamuno ni President Donald Trump dito doon sa United States of America with regards to the sanctions they have given to the ICC. So, talakayin din natin yan kung ano sa tingin natin, ano bang reaksyon natin ang tungkol dyan sa subject matter na yan. So, ang una nating pag-usapan dito nga tungkol sa warning ng mga supporters sa BP Sara na kung ipagpatuloy ng pamahalaan ni PBBM at ni Tambi na ipatuloy itong impeachment trial ay mayroong mga mangyayaring mga seryosong bagay. Sa tingin ko, ito ay mga mass rallies, massive rallies ito tulad nung nangyari noong January 13. So, kasi
isa sa mga dahilan dyan ay yung pagbaliwala nung rally na yun. Nagpapahiwatig na huwag ninyong ituloy yung rally na yan, na sumusuporta lang kami doon sa panawagan ng presidente na huwag i-impeach si VP Sara. Pero para naman sa akin ay paulit-ulit kong sinabi na drama lang yun. Kaya nga lumabas na yun ang katotohanan na talagang may involvement yan si PBBM. At hindi siya nagpapatinag dyan sa rally na yan. So, meron din akong vlog na merong balak na karoon ng second rally. Kasi naramdaman na ituloy talaga nila, pero hindi yun natuloy noong January 25, kung naalala ninyo. Nag-ano pa nga, meron pa nga mga announcement yung ibang mga vlogger, magkaroon talaga ng mas malaking rally ka sa rally noong January 25. Pero hindi yun natuloy. So ngayon, ito, merong mga paghahanda sa mga ilang mga grupo. Maraming mga organization na sulit na supporter kay VP Sara. At ito ay napakalaking rally. Napakalaking rally. Lalabas ang mga tao na ito para nga i-demand na itigil na itong impeachment trial ni VP Sara. Impending trial na hindi na ituloy dapat. So, meron ding mga umuugong-ugong na balita na meron mga grupong na nasa ating AFP na nagplano. Ito hindi ito siguradong fake news. Baka sabihin nyo fake news. Balita ito dito sa kung sino siya, kung galing sa mga sa loob mismo ng AFP. At allegedly, di umano, some of their active members are preparing for something. Wala namang sinabi kung kudita ba yan or military takeover. Basta they are preparing for something. Bagay, matagal na natin ito narinig yung mga ganitong mga balita. At simula noon hanggang ngayon, wala pang nangyaring military takeover. Hindi tayo i-insist na mangyari yan, but tayo nagbabalita lang kasi nasa loob ako ng base nandito rin ako kasi alam ko yung mga kwento-kwentuhan dyan sa mga kapihan with regards to this matter. So hindi lang na ordinaryong tao nagkukwento dyan, may mga posisyon sa military. Kaya siguro feed up na sila. So allegedly they were saying na I think this will be the time na lalabas sila. I don't know kung totoo yan o hindi. Pero kung totoo man yan, isang sinyalis na yan na nagising na sila sa pagkahimbing. Dahil sa tagal na nang hinintay ng mga tao ang kanilang aksyon tungkol dito sa bagay na problema natin dito sa bansa natin. Itong misguided na administrasyon natin na hindi gumagawa ng tama para sa mga mamayang Pilipino. So kung ano man yung balita na yan, totoo man o hindi, hintayin natin kung magaganap pa yan. Basta itong mga supporters ni VP Sara, lagi naman itong handa yung mga yan na naghahantay lang yan ng pagkakataon. Actually kung ano naman patupad nila malaking massive rally talaga, ina-announce naman yan. Kumukuha pa nga sila ng permit para dyan sa mga rallies na yan. Hindi naman katulad ng mga leftists yan na diretso lang sa kalsada nagra-rally. Kasi ito, marami ang attendees. Kailangan talaga merong kaukulang permit doon sa gaganapin nilang pagkikilos na yan. So, kung
ikaw, supporter ka rin ni VP Sara, dito sa channel, we support VP Sara. So, kasama na tayo dyan sa mga supporters. But, hindi ako nag-initiate on something na magulo. If ever there is a mass action, it should be peaceful. Peaceful lang. Para lang marinig yung ano natin, hinaing sa bansa natin. Yung magulong parte niyan, hindi tayo ang gaganap niyan kung gusto lang magkagulo. Basta tayo, we want a peaceful change. Kung magkaroon man ng region change, gusto ko na hindi bloody na change. Tulad ng People Power 1, mga ganong tipo na pagpalit ng rehimen. Kung meron mang instance na magkagulo or hindi ang galing sa mga tao, probably mayroong mga factions o mayroong mga sectors na gaganap niyan na susuportahan din ng mga tao. Dahil nandyan yung mga maraming tao, yun ang magpigil kung ano mang kaguluhan o ano mang conflict o enkwentro ang mangyayari between kung dalawang faction na yan, kung meron ng faction talaga yung side nila BBM na diehard din sa kanila, at sa kabila naman sure, sigurado naman may mga diehard na supporters sa VP Sara. Sana hindi lang encounter at magkagulo. Yun lang ang dapat iwasan natin kasi kapwa Pilipino naman tayo eh. Pero kung hindi talaga maiwasan, labas na tayo dyan. Ayaw natin ang magulo encuentro. Basta tayo, sino mang merong intention na ganyan at kailangan nilang suporta sa mamamayan, suportahan natin. Kasi sa totoo lang, high time na talagang dapat tumalis na yung administrasyon. Dapat mag-resign na sila lahat o forcibly resign sila para naman maayos natin ang ating bansa. Alam na natin, yung sabi pa nga ng iba na nasa komunay tayo, habang tumatagal, palubog ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Kaya dapat matapos na itong lahat. So, hintayin natin yan kung kailan. With regards to sa mga rallies, kahit na sabi ni VP Sara na hindi dapat yan gagawin, pero hindi natin mapipigilan ang mga tao. Kasi mga tao nag-alala din. At ito para naman sa kapakanan ng mga tao din. Kung meron mang abala sa kanilang hanap buhay o sa kanilang trabaho o sa kanilang negosyo, hindi naman yan mapalitan. Yung pagkaabala nila, yung pagkawala ng ilang panahon dyan sa anak buhay nila, itong suffering, yung paghirap na naramdaman ng mga tao sa pagkangayon. Isa lang ito sa mga pagpahalaga ng mga tao sa kanilang kinabukasan na kailangan sila ay mag-participate dito sa movement na to, sa kaganapan na to, para ipakita sa pamahalaan kung gaano na tayo kadismayado sa kanilang pamumuno. So, ganyan yan. So, libre naman tayong sumali. Kung susundin ninyo yung sinabi ni VP Sara, nasa inyo rin yun. Pero pwede naman tayo umatin na hindi maapektuhan ang ating mga anak buhay. Isang bisis lang naman siguro yan, o dalawa, tatlo. Hindi naman siguro araw-araw. Tingnan natin kung anong maging resulta. Kung gaano ba yan na makaapekto sa ating hanap buhay. Huwag naman na masira din ang hanap buhay natin. So, maganda rin yung proactive participation with regards to itong mga mass rallies, mga rallies na yan, na maganda naman ang layunin. So, dapat samahan natin yan. Ngayon,
magkaroon siguro ng announcement tungkol dyan kung kailan yan gaganapin. At sabi ko pa nga, kung mayroon kayong oras, sapat na panahon at hindi makapikto sa inyong mga gawaing pang-araw-araw, dumalo tayo, sumama tayo at makisigaw tayo doon kung mayroong sigawan. Ngayon, dito na naman tayo sa so yun lang yun. I don't know kung sa mga rallies na to, kung hindi matinag ang pamahalaan, nasa kanila na yun. Isa rin naman narinig ko na mga bulong-bulungan, ngayon, ano to ha, hindi ito confirm na balita, pero sasabihin pa rin natin. At maraming beses ko na to sinabi dito sa channel na to, na mayroong mga sektor dyan sa nakasama, sila ni Tambi, na kung ano mangyari daw, di umano, ano mangyari kung magkagulo talaga, ito nga, they will declare martial law. Kung magkaroon ng people's power at maipit na sila, mag-declare sila ng martial law. Tingnan natin kung gagawin ba yan ni PBBM, kasi siya lang ang makapag-declare niyan eh. So itong pattern na to, pangyayari, ma-formalize na yung pagiging natin, nasa martial law regime na tayo by declaring martial law. So kung gaano man na katotoo yan, na magaganap yan, merong series of events muna bago yan mangyari. And I hope nga hindi yan bloody yung mga ganyang sitwasyon. So ito, ano lang naman to, mga balita lang. So wala pa tayong solid na ebidensya or proof na talagang gagawin yan. Pero makikita naman natin yan sa trend ng kanilang mga ginawang pangyayari. Hindi malayo na gagawin nila yan. So magmatyag tayo, vigilant tayo sa mga bagay na yan. Alam na natin kung anong gagawin natin, lalo doon sa mga naka-experience na ng martial law. Alam na natin kung paano tayo ma-secure ang sarili natin in case kung yan ay mangyari. So sana hindi tayo abot sa ganyang sitwasyon. Ngayon, dito sa pangalawang topic natin, dito na tayo sa pangalawang pag-usapan natin. Ditong regarding sa ICC. Kasi nabalita ko na ito nung I think January 26 or 27 after the proclamation ng President Trump. Meron ng silang parang ginawang direktiba with regards doon sa ICC. At meron na press release noon na isa-sanction ng ICC. Hindi lang yung mga repertoire, yung mga nag-iimbestiga. Tulad nung nag-iimbestiga na mayroong sexual case. Yun din yata dito ang sexual abuse case. Nag-iimbestiga kay PRD. Isa rin yun. Isa yata o siya ba yung nag-imbestiga ng kaso ni PRD? Na pinag-iabang ni Trillanes at ni De Lima. Ngayon, dahil sa sanksyon na yan, hindi na sila pwedeng makabiyahe sa mga allied countries or makapunta sa US. Hindi na sila pwede. Kung meron silang mga assets doon, even bank accounts will be frozen. Ngayon, kung meron silang mga bank accounts in other countries that have transactions with the US banks, hindi na yan magagalaw dahil kasama yan, ma-freeze na yan. Ito hindi lang yung mga empleyado ng ICC, kasama yung mga member ng kanilang pamilya.
alam naman natin siguro na ito ay dahilan sa pag-issue nila ng ICC ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, at kasama yung Defense Minister ni President Netanyahu, Prime Minister Netanyahu. So, umalma dyan ang US dahil alay niya yung Israel na isanksyon yung ICC. Sa totoo naman, itong ganito, matagal na itong merong ganyang mga direktiba ang US. Kapanahonan pa ni George W. Bush na kung may isang huhulihin ang ICC na Amerikano or sundalong Amerikano, so lulusubin talaga nila yung ICC. Lulusubin nila, atakihin nila yan at kukunin nila yung Amerikano na naaresto. Marami ding mga countries sa Africa mismo na nagrereklamo sa ICC dahil mostly naman ang nahuhuli nilang mga world leader ay galing sa Congo, galing sa Niger, galing sa Sudan. Yung sa Sudan nga, di ba na nila yun, na aresto. Maraming mga African countries na yun ang ginawa nila ng mga actual na pag-aresto. Ngayon, ang reklamo ng mga African countries, lalo na yung nasa pamahalaan nila, bakit sila lang ang inaaresto? Ngayon, nung nag-issue ng warrant of arrest kay Putin, natutuwa yung mga Western media. Sa totoo lang, tuwa sila na na-issuehan ng warrant of arrest ng ICC yung Western media. Pero ngayon na si Benjamin Netanyahu ang na-issuehan at nagalit ang US, hati yung media sa US. Siyempre si President Trump na ang namumuno, kaya hindi maiwasan kakampi sila sa US. Yung iba naman, yung mga progressives, yung ayaw talaga ng ganyan, talagang nagre-reklamo sila sa ginawa ng US at gusto nilang bawiin ng US, pero I doubt kung bawiin ni President Trump yan. Pinag-isipan yan bago yan ma-implement. So around I think 125 countries ang nagre-reklamo yan sa United Nations na dapat daw hindi yan ginawa ni President Trump. Na dapat daw hindi pinigilan ng ICC sa kanilang trabaho. Pero ang problema kasi masyado nang nasubrahan ang pag-implement ng pag-exhibit ng ICC ng kanilang judicial power. Ito dito sa mga non-members, sinama na niya kasi actually ang Israel is not a member of the ICC at ganun din ito US. Of course, China and Russia are not members of the US. Kaya nga iyan nga ang direksyon ng bansa natin sa kapanahonan ni President Duterte na mag-non-member na. Dahil alam mo naman ang gagawin ng ICC. Lalo na ito sa case ni President Duterte na ginawang politika ang mga accusations nila with regards to President Duterte. Kinokonekta nila sa politika. Kaya ganun na nangyari. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito na magkaroon ng sanctions yan, mga empleyado, nagkaroon din ng statement. Kasi actually, ito gawin sa ng batas. Pero pagpasa nila doon sa Senate, maraming umalma. Kaya natagalan ang pag-approve nitong actually this is a bill sana, a bill na magiging batas. Pero ang nangyari kasi hindi ma-implement, hindi mailabas kaagad dahil merong
humaharang sa Senado ng US. Itong mga Democrat sigurado, ang ginawa ni President Trump, ginawa na lang yung executive order. Kaya itong executive order na to ay lumabas kahapon at in-implement na nila. So yung may mga assets na member ng ICC, siguradong maprusin yung mga asset nila na nasa US at hindi na sila pwede bumiyahe sa US. Restricted na yung biyahe nila. Ngayon, meron kasi doon sa EO, executive order ni President Trump, nakasama sa mga sanction yung mga taong that are aiding, na tumutulong sa ICC. Ang tanong ko rin doon, aiding in what sense? Nagdidemanda o sila mismo ang nagbibigay ng mga ebidensya with regards to kaninong mga tao, mga Amerikano lang or other persons that are charged with mga krimen na hindi kayang lutasin sa kanilang mga bansa. Yun naman ang yun ang prinsipyo ng ICC. Pag meron ng breakdown ng law and order and the judicial system ng isang bansa bago sila pumasok. Yun ang mga African countries, yung nangyari rin sa Yugoslavia noon, ganyan ang ginawa. Kung wala ng functioning ng judicial system, wala nang maglilitis, kaya bago sila papasok. Pero sa case kasi sa Pilipinas, we have a very vibrant judicial system. Active yung mga courts natin, mga korte natin sa batas. Marami tayong mga linitis. In fact nga, yung kaso ni De Lima ay napawalang sala siya. Ibig sabihin, napaka-effective o well-functioning ang ating judicial system natin dito sa Pilipinas. So, paano mag-intervene ang ICC sa atin? Kung meron naman tayong functioning na judicial system, dapat kung may mga kasong gustong isampa na dito. Ganon lang ang ganon lang ang reason diyan. Yung karapatan ng ICC hindi pa talaga pwedeng papasok dito sa Pilipinas dahil buo yung natin gumagana ang ating judicial system. Bakit papasukin sila? Di klaro na talagang ginamit lang yan sa politika, yung ICC na yan. At ngayon, ang tanong, dahil nga kasama doon sa mga provision doon sa EO ni President Trump na kung sino man yung tumulong, ang tanong ko nga, ulitin ko, tumulong kanino tumulong sa ICC para ipakulong or i-charge yung isang Amerikano or American citizen or si Netanyahu hindi naman Amerikano yan, Israeli yan, but ally ng Amerika. Pero nung chinarge si President Duterte, pwede rin yun kasi ally naman ng Amerika ang Pilipinas. Noong panahon ni President Duterte, kung sinong tumulong sa pag-charge ng mga kaso na yan, crimes against humanity kay President Duterte, pwedeng i-sanction. Di ba? Alay ang US at saka meron tayong MDF, Mutual Defense Treaty, MDT. Meron tayong mga IDCA sites. So, ibig sabihin, buo ang ating relation with the US and we are an ally of the US. So, dapat naman, yung mga nag-charge ng ganyang kaso na pinilit nila na madawit si President Duterte sa kasong crimes against humanity sa ICC, dapat masanksyon din. Diba? Dapat masanksyon din sila.
O dapat si De Lima, si Trillanes, si Ontiveros, mga makaliwa ang grupo. At sila diyan si Franz Castro, yung sumama diyan sa ah, demanda nila kay President Duterte with regards to that case. Dapat sila ay masanction din. So, dapat ma-freeze din ang kanilang mga assets. At dapat din sila, kung pwede, mapatawan din ng parusa sa kanilang ginawa. Kung ano mang gagawin nila doon sa mga empleyado ng ICC, yan ang dapat nilang i-implement din dito sa mga taong na ito na nagdemanda or nagparatang sa ating Pangulo with regards to crimes against humanity. Diba? Sabi, hindi na presidente si President Duterte. Ang tagal nila chinard si President Duterte ng ganyang kaso eh. Dapat prusin din sila. Bawal na sila pumunta sa Amerika. Magkaroon ng prohibition. Hindi na sila magbibigyan ng visa. Yan. Kaya hindi na makikita mo yung yung buhay ng tao. Yung mga talagang pinilit nila, pinagbintangan nila ng husto, linalait pa nila. Ngayon, bumaliktad ang kapalaran. Kayo ngayon ang, kung matutuloy ito hindi ko man sinabi na yun ang gagawin ng US. Pero sa opinion ko lang, sa reaksyon ko lang yan. Kung mangyayari yan, matutuwa kami. Sa pangyayari yan, biglang bumaliktad ang fortune ninyo. The turn of events favors the Dutertes. Parang napaka unexpected ng pagpalit ng swerte ng tao. The fortune of sa isang tao dito ay makikita natin na hindi natin mahuhulaan ng gusto. Tulad ng pangyayaring ito, kayo pinag-iabang ninyo yung attorney Conte na yan. Sino yun? Christine Conte o ano na ngayon attorney? Paano ba natin resolbahin yung sabi mo pa CEO in ICC o CEO in ICC? Paano ka makabiyahe ngayon kung isama ka doon sa mga tauhan na hindi na pwedeng bumiyahe sa US? Sabagay, marami ka na mamupuntang ibang lugar. Pero paano ko yung asset mo isama dyan sa pag-freeze? O kung meron ka mga asset sa Amerika, hindi mo na magalaw yun. Hindi ka na makapunta din doon. Diba? Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya, malamang, meron din dito sa kampo ni President Duterte, yung mga supporters na sa Amerika, dapat kayo mag-file din ng reklamo dyan na dapat isama ito na i-freeze ang mga asset. Itong mga nag-charge ng kaso kay President Duterte sa ICC, sama niyo si Trillanes, si De Lima, sama niyo yan. Sama mo na yung abogado na yan, si Conte, si Ontiveros, si Castro, yung mga leftist dyan, nakasama lagi dyan sa rally. Sa Quadcom na nagpaparatang kay nagdedemanda kay President Duterte. Sinama pa nga si Sara sa Kasiwato at yung mga general, kung naalala nyo, ilang general yun ang sinama nila dyan sa EJK na yan sa war on drugs ng Presidente Duterte. So kung kayo nasa ibang bansa na malapit lang kayo dyan sa US, ipasa nyo ang mga pangalan niyan, saka may mga ebidensya, may mga clippings kayo ng mga video doon sa hearing ng Quadcom o hearing ng Kongreso at patunay na ito talaga tumutulong ito doon sa ICC. O ganyan ang gagawin nyo kung aayon ang US niyan, State Department. Ako nga sama na natin to kawawa sila.
Baliktad na ngayon ang pangyayari. Nagkaroon kaagad kayo ng hatol. Hinahatulan na kayo ng US government. At yan, hindi basta pawalang bisa yan. 4 na taon ng termino ni President Trump. Matagal-tagal din yan. At hindi naman tayo sigurado na pagkatapos ni President Trump, yung kasunod ng presidente, hindi yan i-uphold din. Hindi mo patuloy ang pag-freeze ng assets ninyo up to that time. So, ganyan lang ang buhay ng tao. May ikot lang at minsan nasusurpresa kayo sa mga pangyayaring katulad yan. So, malas lang ninyo. Naabutan kayo ng malas. So, mag-ingat tayo sa mga ganyang bagay. Isa pa rin yung lagi nilang pinag-iabang na Interpol. Ito si Bersamin. Buti ka nga, hindi ka sumama dun sa grupo. Kung magkaroon ng decision ng ang US na isama yung mga government officials ng Pilipinas. Bagay si Justice Bersamin naman, hindi naman talaga nagpasa ng anong kaso doon sa US. Kung tinuloy-tuloy pa sana niya yung pagtanggap niya ng warrant ka rin sa ICC, baka masama siya. Na through Interpol daw, tatanggapin daw niya yung hindi daw niya pipigilan yung ICC kung gagawa ng pag-aresto kay President Duterte, President Digong. Ganun din si Boeing. Soften daw yung the way that they are treating the ICC, malambot na raw. Kasi siguro napansin niya, biglang nagka-sanction. Damay ka sana, Boeing, kung tinuloy-tuloy mo yan. Kung matuloy itong pag-sanction din ng mga tumutulong that are giving aid to the ICC. Kung matuloy yan, siguradong kasama yan. Wala namang definite na sinabi na doon na sa kaso ni Netanyahu. Overall yung sinabi doon sa provision na yon sa EO, Executive Order ni President Trump. So, malalaman natin yung kay Rubio yun kung anong decision niya. Medyo masigasig ngayon si Secretary Rubio. So, malay mo kung sabihin niya, kasama na yan, lahat na yan. Diba? So, wala pa nga ditong decision with regards to the sites, the sites. Magbibigay yan si President Trump ng anong gagawin niya diyan sa IDCA sites na yan, tsaka yung Typhoon launcher, missile launcher dyan sa Lawag. Kung ibalik ba yun sa US o dyan lang yan, malalaman yan pagdating ng ilang buwan siguro makapag-desisyon sila. Ngayon, marami na tayong discussions with regards to yung PBBM dyan sa yung relation natin with China. Kung maalala nyo, meron din ako mga vlogs with regards to yung pagwawala kunwari ni PBBM sa China. Hanapin na lang ninyo yung vlog na yan. Ngayon, so okay na itong topic na to. May isang topic din, yung last topic natin regarding the impeachment. Kasi nga naunsyami nga yung mga leftist, yung nasa mga grupo na ayaw kay kalaban natin, ayaw kay Bibi Sara with regards to patuloy o pagsimula ng trial ng impeachment. Kasi naunsyami nga dahil hindi nga pumayag si Chis Escudero na magkaroon ng hearing kahit na recess yung session sa Senate, na pinipilit naman ng mga pro-dilaw, mga dilawan, sina Carpio, sino pa ba yun, si Drilon, ito si Castro, nagsasalita pa, pwede naman daw patuloy kahit on recess, kahit simulan ang trial na yan sa impeachment ni Bibi Sara. Isa nga yan sa binigyan ng warning ng mga supporters kasi pinipilit ninyo na maganap kahit
in recess na yung session. Kasi gusto nila at sumang-ayon din naman sa BBBM na maggawa ng special meeting with regards to the impeachment. Despite of the fact na deny niya ang involvement niya dyan sa impeachment na yan. Klaro naman na kayo talaga ni Tambaluslos ang gumawa ng paraan para ma-impeach si VP Sara. At ngayon, sabi ni BBM, okay naman daw sa kanya, willing naman siya kung magpatawag ng impeachment. Pero kailangan galing sa mga senador. Yun ang tanong dyan. Huwag mo sabihin na sinabato papayag. Sabi nila magbutuhan daw kung okay kung magsimula ang impeachment hearing. Sa tingin mo meron kaya, lalo na yung mga re-election ng senator, tatayo kaya yan dyan para sabihin na kailangan magsimula na yung impeachment trial? Hindi siguro mangyari yan. At saka maraming kukontra dyan kasi meron ng magsimula na sa 13 ang campaign period. So, kayo mga re-election senator na dyan sa kabila, sina Lito Lapid, si Tolentino, si Bong Revilla, mga re-electionist yan. Sino pa ba? Si Pia Cayetano. Sino pa bang re-electionist na nasa kampo nila? Si Amy Marcos. Papayag kaya yung mga yan na mag-trial, mag-impeachment trial na campaign period? Napakahalaga ng oras mo na magkampanya sa buong bansa. Sabi nila hindi, mas sabi ni Chis Escudero, mas advantage nga kung nasa impeachment trial ka dahil maraming nanonood. Hindi naman lahat na tao manonood dyan Hindi lahat na butante manonood, lalo na yung nasa mga liblib na lugar, mga probinsya. Wala na silang capacity at panahon para panoorin yan. Iba talaga yung mga panyakan ng personal. At saka, isang reason pa, ayaw nila ng impeachment. Yung mga senador na pabor kay Sara. Tandaan natin, 8 lang ang kailangan natin para hindi ma-impeach si VP Sara. Kung para sigurado gawin natin 10 o 12 o kailangan natin ipanalo ang mga senador na in-endorse ni President Duterte. Yung lahat na PDP candidates, senatorial candidates, ipapanalo natin. At ulitin ko, yung mga congressman na pumirma dyan sa impeachment case trial charge ni VP Sara, huwag na inyong iboto. Bukod sa huwag iboto, sirain ninyo, iboto ninyo yung kakampi, yung kalaban ng congressman na yan. At sirain ninyo ng gusto sa mga tao. Kayo ay kay VP Sara, yun ang gagawin ninyo. Alam naman niya paano nila inapi si VP Sara. Simula pa. Kaya yan lang ang ganti natin. Itong panahon na to, dito lang pagkakataon na makaganti tayo sa mga yan. Yung boto natin at ang pagsira ng kanilang pangalan dyan sa mga distrito nila. Para pagpasok ng bagong kongreso, kung mas marami ang manalo na mga pabor kay VP Sara, pwede natin tanggalin si Tambaluslos. So mawala na yung mga pangarap nila na perpetuation of power, na patuloy ang Romualdez at Marcos na mamuno sa bayan na to. At malaking disgrasya yan kung mangyari yan. So, yun ang magiging dyan. Gusto talaga nila na magpatuloy yung trial na yan. Kasi, ang mangyari kasi niyan, kung hindi special meeting with regards sa trial na yan, ang mangyayari, ang plenary session, o doon pag-usapan with regards to the charges, kung sinong charge sa June 2 pa yan. Diyan sa plenary session. Diyan din sa panahon na yan, manumpa yung mga senador. So, 23 yan ka senator. Yun pa ang panahon na manumpa sila. Ang session days nila kasi from June 2 to June 30. Ganyan lang kaiksi.
So itong yung mga congressman na yan, gusto talaga nila na ipasa ngayon, special meeting para sa impeachment. Ngayon, time ng receso. Ang balak siguro nila ngayong Pebrero or Marso, Abril, may ilang buwan pa sila para magkaroon ng special session at magkaroon ng hearing tungkol dyan para bago mag-eleksyon pwede na nila i-convict si VP Sara. Yun talaga ang gusto nila mangyari. Pero ang gusto ni Chis Escudero sa June 2 pa. Kasi kung sa June 2, favorable yan kay VP Sara dahil ilang session days lang yan. June 2 to June 30. Ang mangyari niyan, sa June 2, magkaroon ng mag-o-oath o manumpa yung mga 22 senators. Then, i-discuss yung regard sa demanda. Kung anong demanda, sinong dinimanda. Tanungin yung mga ebidensya. Kasi ngayon pa lang daw, sabi ni Jesus Escudero, pag-aralan na nila yung mga rules and regulation na susundin nila during the trial. So, padalhan pa niya ng mga information with regards to nakukuha niya yung merit ng mga kaso. So, ipapadala yan sa mga senador sa pagkangayon kasi wala na silang session. Pero sa June 2, doon na sila mag-usap-usap. Then, ang proseso kasi niyan, padalhan si VP Sara ng notice na ito, na-charge ka ng impeachment, yan ito. Binigyan siya ng 10 araw. 10 araw. Then, meron ding isang proseso bago mag-trial, another couple, pwede rin sumagot din pala mga prosecutor. Bibigyan sila ng 5 araw. Then another process na naman, presentation of evidence, ganyan. Ilang araw na naman yan. Kaya gahol sa oras. Yun ang pag-aalala ng mga congressman na hindi talaga kayang abutin sa panahon na yun. So, kung June 2 to June 30, ilang session days, hindi naman kasama ang linggo eh. Sabado, Biyernes, hindi yata kasama dyan. Di ilang araw lang yan. Doon sila nabahala. Nabahala sila dyan na wala na talagang panahon din na i-discuss yung with regards sa trial. Kaya pinipilit nila na magkaroon ng special meeting, mag-issue si PBBM. Kaso, naunahan ng denial ni PBBM. Kung baliktarin niya yan, dyan na talaga magkagulo. Kaya yan ang warning ng mga supporters ng VP Sara. Sabihin, nangako ka, nagsalita ka na hindi ka makialam. Pero ngayon, willing ka, basta ang mga senador ang mag-request. O anong klase yan? Noon, sinabi mo, ayaw mo ng impeachment. Kaya nga nagrally ang Iglesia ni Cristo at sinang-ayunan yung sinabi mo na ayaw ng Pangulo natin. Pero para sa akin, naasiwa ako doon sa statement na yan na ayaw ng Pangulo. Kaya sabi ng Iglesia, sinunod lang namin yung kagustuhan ng Pangulo na hindi magkaroon ng impeachment si VP Sara. Pero anong nangyari? Kabaliktaran lahat ang mga sinabi niya. Dapat talaga magkaroon din ng isang rally para ipahayag yung pagkadismaya natin doon sa hindi pagsunod ng kagustuhan ng Pangulo. Sabi nila, peace, ano ngayon, peace. Wala nangyari. Kaya kung balikan natin yung pagkabahala ng mga congressman na hindi talaga matapos sa June 30. Kasi pagdating ng June 30, iba na ang set ng 12 congressman. Kasi yung 12 re-electionist. At hindi nag-vlog pa ako. At hindi yan nila makapagbigay ng desisyon. Sa panahon na yan, hindi sila makapagbigay ng desisyon. At kailangan majority ang magbigay ng desisyon. So, ibig sabihin, paano ba majority ng 23? 12, di ba? O 12 ang majority. O ngayon,
50 plus 1, ibig sabihin ng majority. Paano mag-majority yan? Na 12 lang ang papasok. Paano magiging majority? Okay. So, kailangan, kasi wala na ngayong 12 congressman, senador. So, ang mangyari by June 30, pasok na yung termino ng 12 senator. At kung hindi mananalo yung iba, o meron namang hindi mananalo dyan, meron namang matatalo, papasok yung bagong senator. Sila na ang magpatuloy sa trial na yan. Pero may question, pwede ba merong bang continuation yung isang kaso na na-file ngayon doon sa 20th Congress? Marami nagsasabi hindi na yan pwede. Hindi na pwede na pwede mo i-refile. Pero pwede magkaroon ng argument yan. Argument na pwedeng ang Supreme Court ang magdesisyon. Halimbawa, sabihin ng na i-refile namin, hindi pwede na i-refile kasi yung mga senador na iba dyan, hindi naman sila kasama doon sa kung kailan na i-file itong impeachment case na to, wala pa naman sila dyan. Wala na silang kinalaman dyan. So kailangan mag-file kayo ng bagong kaso galing sa Congress. Ganyan ang argument dyan kung i-refile nila by the 20th Congress. So kailangan talaga bago ang filing, bagong kaso ang ipapile. So magsimula na naman sa 1 yan. At saka ang regulasyon kasi niyan na dapat isang kaso lang sa loob ng isang taon. Paano maging isa yan? 2 na yan kung mayroong ipapile doon sa after June 30. 2 kaso na yan. So hindi na yan pwede. Pwede sila mag-file to 2026. Another case, another hearing na naman ulit. Di ba? Kaya sa totoo lang, kung wala lang maniobra dito sa special meeting na to ni PBBM at saka sa kanyang mga senador niyan sa Kongreso, hindi lang sana kung hindi babaliktad yan si Jesus Escudero, kung patuloy yung sinabi niya na Junto talaga, malabong ma-impeach si VP Sara, ma-convict si VP Sara, malabo. Kaya nga nakita natin sa aura ni Vice President Sara alam niya na malabo yan na mangyari, na ma-impeach siya, ma-convict siya. Pinagtatawanan nga lang niya. Sabi niya pa nga niya na yung tinanong siya ano bang regarding sa Valentine's, siguro expectation nila na saan ba kayo mamasyal ni Mans, saan ba kayo mag-celebrate ng Valentine's. Akala nila yun ang isagot ni VP Sara sa kanila. Sinabi niya masakit pa maiwan o mahiwalay sa boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. So napakalaking insulto niya. Akala nyo lukmok na si VP Sara dahil sa ginawa niya. Pinagtatawanan lang kayo. At ngayon, nalaman na rin ni VP Sara na ganyan ang mangyari. Kung masunod lang sana yung Junto na schedule na yan naman ang tama. Huwag niyong baliin yan na si PBBM na mag-issue pa ng special meeting na sinadjust naman ng mga opposition yung mga dilawan. Sila Drilon, si Carpio, nila nagsuggest niyan at ito si Franz Castro at si Colmenares nagsasalita na dapat naman daw magsimula na yung kung ano-anong batas yung Senate niya. Wala naman yan sa regulasyon, sa totoo lang. Tama yung si Jesus Escudero sa sinabi niya. So, ganyan na mangyayari dyan. Ngayon, dahil nga palagay si VP Sara sa totoo lang naman, mahirapan talaga ang prosecutor dyan sa kaso na yan. Isa pa rin, bawat charge nila yan, 7 daw yan 7 charge. Bawat isang senator dito sa charge number 1, ano bang decision mo? Mag-present yan, matagal yan gagawin. Yung mga
mga impeachment cases noon, 3 buwan muna, 4 na buwan ang preparation bago may sampa. Na hindi yun resist bago may sampa. Kaya tama si Jesus Escudero, tinulugan kasi ninyo. Nagdadalawang isip kayo. Sa totoo lang, nagdadalawang isip sila, impeach ba natin, hindi, delikado tayo. Nung maipit na sila dito sa budget, diyan na sila si Tambalusos nagdesisyon. Wala, tabunan natin itong budget na to sa pamamagitan ng pag-impeach ni Pipi Sara. Hindi eh. Lalo silang napahamak. At lalong nalalaman ng mga tao na akala nila bitiwan natin ang issue ng yung blank na bicameral conference committee report ng mga blanco na pininapan ni Kimbo. Diba? Akala nila napabayaan natin yung issue na yan. Patuloy yung issue na yan. Kahit anong gagawin nyo, hindi namin makakalimutan yan. Kahit nawala ng Facebook yung mga vloggers na iba. Wala yan. Meron namang YouTube eh. Meron namang ibang way na para ma-booking natin yung mga ginagawa ng pamahalaan na to. So dyan nga, doon nga sa mga cases, sa mga charges, charge number 1, bigay ng reason. O ano ka ba? Sang-ayon ka ba dito sa kaso na yan? Pag hindi yan makumplito yung 7 na yes, kailangan yes siya lahat yan para ang buto niya ay maging yes. So, medyo mahirapan sila dyan. Sa totoo lang naman, yung kina Corona, yung mga kay Merceditas Gutierrez, wala naman na tumuloy talaga na impeachment case. Laging bitin ang impeachment case. Kasama na yung kay Presidente Irap. Hindi talaga pumunta doon sa pinakadulo na doon na talaga tama na yung decision na ginawa. Laging napuputol kasi may pangyayari. Kaya Presidente Irap nagkaroon ng people power yun. Kaya naputol yun. Kung ito gagawin ninyo, malamang hindi pa makasimula, putol na yan. Dahil yung mga tao talaga magwawala. Dahil alam ng mga tao kung anong pakay ninyo para hindi na completely makatakbo si Pipi Sara as President sa 2028. Kasi kasama dyan sa conviction na yan, wala namang criminal case na may sampa, except kung magsampa kayo sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Wala namang kasamang criminal case yan. O, ibig sabihin, hindi nga masampa. Ang purpose lang ninyo, para si Pipi Sara ay hindi na makatakbo as President dahil disqualified nga to hold any government position or to run for any position in the government. So, yun ang mangyari dyan. At yun na ang pag-aasa namin, putulin pa ninyo. O, di ba? O, papayag ba mga tao ng ganyan? Hindi kami papayag yan. Kaya paglaban talaga ito kung talagang ituloy nilang impeachment. Na alam naman natin ganyan ang purpose. So, ang mangyari niyan, ang senaryo na sa tingin ko mangyari, ipatuloy nila yung special meeting na yan na for the impeachment trial, magkagulo, magkaroon ng rally na massive. So, posibleng guluhin nila yung rally na yan para makadeclare sila ng martial law. Sila pa rin may hawak. But, meron namang faction sa military na umaalma. Ito ano lang ito, scenario playing lang. Hindi ko sinabi na mangyari ito. Pero, there is a possibility na mangyari yan. Tulad ng mga nakaraang vlog ko. Sabi ko, merong isang bagay na magtulak sa kanila na mag-declare, na mag-file ng impeachment case. Na ituloy yung impeachment case kay Pipi Sara. Ito na nga. Hinahantay-hantay ano kayang isang pangyayari. Doon na nga talaga sa pag-reveal, sa pagbulgar ni Congressman Ungab at ni Vic Rodriguez dyan sa GAA na yan, sa report na yan ng mga blanco. Yun ang nagtulak sa kanila na i-impeach si Pipi Sara. Ngayon, ano naman ang magtulak sa kanila para magdeklara ng martial law? Kung magkagulo. So magpatawag sila ng impeachment trial, special meeting si PBBM, sabihin niya, wala akong magawa na yan ang gusto ng mga senador eh. So kung magpatawag yan, magkaroon ng mga massive rallies dyan, pasok ka ng mga maggugulo lang yan, maggugulo dyan sa rally. Until sabihin niya na, we'll declare martial law dahil ganyan na nangyari. There is
rebellion in our country. There's a yun nga, rebellion, yun ang basihan ng martial law eh. Nandiyan, tandaan yun, nandiyan si Enrile, ang architect ng martial law nung kapanahonan ni tatay ni si Marcos Sr., tatay ni Bongbong. So, yan ang mangyayari din. So there is a big possibility yan ang mangyayari. Magkaroon ng trial ng impeachment trial ni VP Sara, magkaroon ng massive rallies, guluhin yung massive rallies, mag-declare sa martial law. Pero, meron namang isang pwersa na papasok din para pigilan yung martial law na yan. Di ba? Marami nakaumang na ngayon eh. Kaya talaga, medyo magulo ang pupuntahan nito. Kung ipilit nila yung special meeting, simulan nila yung impeachment trial na yan. So, sana nagkamali ako sa haka-haka ko. Haka-haka lang to ha. Baka sabihin nyo na fake news. Haka-haka lang, opinion. Scenario playing lang in the future kung ano mangyari sa mga ginagawa ninyo, sa mga gagawin ninyo. Para alert kami, na may alam namin kung anong mapupuntahan ng mga actions ninyo. Parang nagboxing tayo. Alam ko kung anong kamay isusuntok mo sa akin after suntukin mo ako ng kaliwa. So, alam ko paano iilag. Ganun lang, ganun ang mga magagaling na boxer. Laging game of anticipation, na-anticipate ang next move ng kalaban. Yan din sa chess. Doon pa lang sa move mo na ganyan, alam na yung mga grandmaster natin. Sino ba yung mga dati? Si Fischer, mga ganun, patay na lahat. Alam ko na magaling mag-chess. Si Kasparov, mga ganun. Alam na nila, pagtulak mo pa lang ng isang pisa sa chess, alam na yan, kasunod yan. So yun, nag-anticipate natin. So ina-anticipate natin ang gawin nila. Sana man hindi nila malaman to. Hindi naman nakikinig sa Justin Talk News PH yan. Ilan lang naman nakikinig dito. Okay lang. Basta at least na-voice out ko yung sa tingin ko na magiging event na mangyayari after kung i-declare nila yung kung magpatawag sila ng special meeting. Yun na. Meron ng warning ng supporters. Kung gawin pa rin nila yan, kasi tagilid sila sa June 2. Tagilid talaga. Hindi talaga matuloy yan. Hindi matuloy. So, pagdating ng June 30, kung ipipilit pa nila carry over sa next, maraming argumento yan. Pwede yung mga senador mismo na nanalo, hindi kami papayag yan. Hindi kami kasali dyan sa pag-file ng kaso na yan. Wala kami dyan sa panahon na yan. Di ba? Meron din mga wild na mga idea ng iba kung majority na raw ang manalo diyan sa kongreso, mga congressman, pero matinding labanan yan dahil nakita mo naman lahat pumirma ng impeachment case against kay VP Sara, bayad lahat medyo malabo pero hindi natin alam kung mabaliktad ang pag-iisip ng mga yan. Pwede daw i-withdraw yung impeachment case. Pero sa tingin ko, nandyan na yan. Sa Senado na yan sila na ang mag-decide kung anong magiging buhay niyan ng kaso na yan. So, yan ang napaka-thrilling. Parang nanood tayo ng sine niyan. Wala na nanood ng sine ngayon. Yung Netflix na lahat. Yan. Ibig sabihin, nakikita natin kung anong kasunod ng mga scenarios at ito ay babantayan natin. So kailangan naman aware tayo, lagi tayong vigilant doon sa mga pangyayari para naman hindi tayo mabigla. Sura na ang paghihirap ng mga tao ngayon dito sa bayan natin. Personally, nakikita ko araw-araw kawawa, ang daming kawawa mga Pilipino ngayon. Punong-puno na yung mga bangkita, lalo na sa mga areas dyan sa Manila. Mga bangkita dyan, mga tao dyan natutulog. Halos lahat na city, merong ganyan na mga tao. Siguro, parang nangyari sa US din, pero sila naman may mga sasakyan. Kung hindi na kayang magrenta ng apartment, sa mga kotse na lang nila sila natutulog. At dito naman, wala namang kotse na matulugan o van o yung mobile home, wala naman ganyan. Kaya
Hindi naman kayang bumili ng mga ganyan kasi wala nga mga trabaho, nagpapalimos lang, nangangalakal lang sa umaga. Sa mga bangkita sila natutulog, sa mga buildings. I don't know kung sa Makati. Dito sa amin, pinagbawalan kasi. Pero doon sa mga outside dito, punong-puno yung mayroong mga establishment, mayroong mga driveway. I mean, dyan sa harap, ang dami natutulog dyan, hindi kayang sitahin ng guard. So, ganyan na ang sitwasyon dito sa Manila. Tindi talaga. Makita mo ang kahirapan ng mga tao. Alam mo ba, may namit ako dyan dito, malapit dito sa lugar namin. Nagluluto sila ng pagkain. Diyan sa street sila nagluluto. Doon din sila nagtutulog. Alam mo ba anong kaldero nila? Yung lata ng gatas. Yun, pinaglutuan ng kanin. Diyan katindi. Tapos ang ulam nila sardinas lang. Nawa nga ako. Kawawa talaga. Yan, isa sa mga resulta ng pamumuno ng ano na to, gobyerno na to. Wala namang pakialam dyan. Sana si Gadon, si Papa, pa-birthday elevation na sana yun. Ano na nangyari? Hindi ko narinig si Gadon eh. Pumasyal ka nga Gadon sa mga lugar na yan. Hindi yan squatter area. Ang squatter area malayo pa. Yan, doon sa mga kanto-kanto na yan. Nasa siyudad na mismo sila. Wala na silang lugar sa squatter area, wala na silang magwistuhan doon, kaya lumabas na. At saka dito, kung dito sila titira, ang mangyari, sa umaga nagpapalimos sila, ang daming tao dyan, commercial district eh. Di ba? Pag-usapan yung CR, dami naman Jollibee, daming mga mall. Doon na sila magre-relieve. Iba pa nga dyan, maghihilamos, bawal nga maligo, sisitahin sila ng mga guard. So ganyan ang sitwasyon dito sa Pilipinas. It's not usual na while you're nakakadlakad ka dyan, merong naka-extend ang kamay. Minsan halos tatama na sa mukha mo dahil humihingi ng barya. Ganyan. Yeah, that's a sign of extreme poverty. At baka maging violent pa yan mga yan kung wala na talagang ibang paraan. Yun ang malungkot na mangyari. Kaya to prevent all of this, lahat na to na pangyayari sa bayan natin, bulag ang ating administrasyon, hindi nila alam kasi nandyan lang sila sa opisina nila, masarap ang buhay nilang lagi dahil sa maraming hinakot nilang kayamanan galing sa coffers ng ating gobyerno. So, pag tayo ay baliw, wala namang pakialam sa mga ganyang pangyayari, kawawa tayo. So dapat maging aktibo tayo. Let us be concerned kung ano nangyayari ito sa bayan natin. At tulungan natin ang si Vic Sara na with regards to dito sa impeachment case niya. Suportahan natin siya, protektahan natin kung pwede. So, medyo mahaba na itong vlog natin sa hapon na ito. Siguro hanggang dito na lang tayo. Then, I would like to request na sana doon sa hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe. Paki-subscribe lang. Sabi ng YouTube, 1% na lang daw yung subscribe sa akin. Sige, mabigat naman sa inyo mag-subscribe. Manood na lang kayo, makinig kayo. Kung ayaw talaga ninyo because you have maintained your subscription with other vloggers, okay lang. Hindi naman yan ang main na purpose natin. Main purpose natin na makatulong tayo, makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga mamamayan natin, mga kapwa natin Pilipino. So dito sa Justin Talk News PS, pinipilit natin na magbigay ng mga opinion na may pakinabang at makatulong sa araw-araw nating paggawa ng ating mga anak buhay. So dito na lang tayo sa hapon na ito at
Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Please like, share, and subscribe. Paki-subscribe kahit paki-isa-isa lang. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat at see you sa susunod nating vlog. Maraming salamat po.